Breaking news po, mga mahal kong mga taga-subaybay. Senador Marcoleta, merong ibubulgar. Itong mga ginisa dito sa Senado nung September 1, mga kababayan, handa na pong umamin at bumaliktad. At lumapit po ito kay Senador Marcoleta. Aaminin na po kung sino po ang mga politiko na mga congressman, ang mga bossing nila. Ang problema, mga kababayan, may banta na sa buhay. Hala ka. Ito po ang ibubulgar ni Senador Marcoleta dito sa interview niya ngayon. Panoorin po natin. Nako, nakakagimbal po ito, mga kababayan, na Sara Diskaya aamin na, pero pinagbabantaan. Totoo kaya ito, mga mahal kong mga kababayan? Ito po si Senador Marcoleta. Hayaan natin na siya po ang magsalita para po malalaman nyo kung ano ang mga katotohanan. Grabe, parang Batang Quiapo na pagka nabibisto na, yung mga witness, pinapatahimik. Hala ka, ito po si Senador Marcoleta. Panoorin nyo po, magugulat po kayo. Isa-isa niyang sasabihin, ang mga bossing, totoo kaya ito? Ito na. Kaugnay pa rin sa investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee sa umanimang anomalyang flood control projects, makakapanayam natin ng chairman ng komite na si Senador Rodante Marcoleta. Maganda umaga po, Senador Marcoleta. Magandang umaga sa iyo, Susan, at sa mga tagapakinig natin. Apo. Senador, ano pong assessment niyo sa pangalawang hearing nung Lunes? May mga issue bang mas nabigyang linaw ngayon kaysa nung unang pagdinig? Kasi by stages naman kasi mga premises, hindi ko na may kumpara yun. Ito masabi ko, nailatag ko sa aking sariling at na yung dapat may lahat, dapat magtanong mga kasama ko. Ang problema na kasi, yung mga tanong, siyempre kung ano yung gusto ko itanong ng mga kasama ko, hindi ko naman sila siyempre mapipigil kung ano yung direction nila, di ba? Apo. I was trying to set a tenor na sana dito natin tirahin. Nakapokus, pero may pagkasabog ng konti. Something that I cannot handle dahil nga iba-iba yung pinanggagalingan ng mga kasama ko. But at any rate, yung gusto kong mga dapat napuntahan, nailalatag ko. Kaya lang, dahil kukunti ang panahon, alam mo, ang ginagamit namin kasi pag ganito yung plenary plenary hall. So meron akong strict timeline, kailangan by 2 p.m. 2:15, mabakit ko yung because i-rearrange nila yung yung lugar. Pero ang ganda sana kung talagang parang kumbaga iisa yung direksyon ng tono nung tanong. Anyway, yung may-ari po ng High Tone Construction na 2 beses na pong hindi sumipot sa hearing, may ano na ho ba? Nagparamdam na ho ba? Hindi pa rin. Ang ginawa namin, serve natin ng due process, hindi naman masyadong ang kasing show-cause order muna pag hindi siya talaga dumating sa PINA at ang last noon ay warrant of arrest. Para wala silang masabi na tayo ay masyadong harsh naman sa pag-iimbita sa kanila. Pero mga kababayan, dito po, ibubulgar po ni Senador Marcoleta. Di ba mga kababayan, binigyan po ng kondisyon itong mga kontraktor, mga engineer, na mga ginigisa na may-ari ng mga construction company na talagang korupsyon yung nangyari. Sila po talaga yung nagigisa dito. Yun nga lang mga kababayan, ang gusto pong mangyari ng Blue Ribbon Committee na si Senador Marcoleta, ibulgar ng mga witness na ito or mga akusado na ito yung kanilang mga bossing. Kasi nga po, hindi naman sila makakapag-decide ng mga budget na ito na halaga ng mga project kung wala pong basbas ang mga buwakaw ng mga politiko.
gaya dito sa tinatawag na moro-moro na investigasyon dito sa Kongreso na pinapangunahan ng teritoryon. Nung sinabi ni Toby Tiangco, bakit wala pa dito si Mayor Magalong? Akala ko ba iimbitahan nyo na? Sabi ni nung chairman nila, in the future daw. Bakit hindi ngayon? Wala siya. Sabi naman ng isa, in the future. Kailan yung in the future? Halata po sa committee na ito, dito sa Kongreso, na nag-iimbestiga ng flood control anomalous, yung mga kasama nila, pati yung mga nag-i-interview doon na nag-iimbestiga, sangkot po sa pagnanakaw na ito. Kaya nga sinabi po ni Mayor Magalong na moro-moro itong ginagawa ng Kongreso na malayo po sa ginagawa ng Blue Ribbon Committee na si Senador Marcoleta ang leader. Doon, puro kurap. Yun ang sabi po ni Mayor Magalong, kaya natawag niyang moro-moro ito na conflict of interest. Kunwari mag-iimbestiga pero may pinagtatakpan. Yung mga nag-iimbestiga nga doon mga kontraktor yun Tapos si Saldico, hindi nila hindi nila ma-issuehan ng invitation. Bakit? Pinagtatakpan nyo? Ito po ang ibubulgar ni Marcoleta, yung binabantaan yung mga maliliit na kontraktor na bilyonaryo. Ito po. Very crucial na kailangan nandun sila. Unang-una, dapat marinig nila yung panig nila para sa gano'n. Huwag nilang masabi na hindi man lang sila nakapagsalita. Apa. Sinabihan niyo po yung mga kontraktor na ituro na nila yung mga opisyal ng gobyerno na sangkot sa flood control projects, pero hindi po ba sila malalagay sa alanganin, lalo na't ang ilan sa mga idinadawit ay sinasabing mga kapwa ninyo mambabatas. So ayun, traffic agad. Alam nyo, magaling din itong si Susan Enriquez. Magaling din na pumick up or magtanong para malaman ng taong bayan kung ano ang mangyayari. Kasi dito sa Blue Ribbon Committee ni Senador Marcoleta, wala pong pipiliin dito. Wala pong pagtatakpan. Hindi gaya doon sa Kongreso. Naku po mga kababayan, makikita nyo po yung mga committee doon. Mga kontraktor, si Abante, JJ Suarez, at iba pa mga committee na member nung ginagawa nilang special investigative body ng Kongreso. Si De Lima na nagsabi at si Sandro Marcos, why we investigate the body itself, it's a conflict of interest. Tapos hindi matawag-tawag si Magalong. Samantalang nung nakaraan, itong si Abante na may-ari ng mga kontraktor, umamin siya Hindi galing sa atin, umamin po si Pastor Abante na nadulas, nahuli ni Pinky Web doon sa programa ng Bilyonaryo News Channel. Buti na lang hindi daw nabanggit ni Pangulong Bongbong Marcos yung kanyang mga kontraktor. Nagpasalamat daw siya. Tapos sabi ni Pinky, ibig sabihin, kayo ang may-ari ng kontraktor? Ay hindi. Hindi sa ganon, parang ganon Ayun, nabulaga tuloy. Nakalawit sa sariling bibig yung isda na congressman ni Garcia. Yun ang sabi ng mga komento. Tuloy pa natin mga kababayan kasi talagang marami pong dito madadawit na pangalan. Kasi nga po, alam nyo na, kung kasi gusto din nila magpasikat, mga kababayan, sila din nagtatakipan. Nakita nyo po yung logic? Di ba nung sinugod itong bahay ng mga Diskaya, tinimbre muna, naging ghost sports car, yung mga sasakyan na 40. Mantakin mo, bago mag-grade, tinawag muna ng trador sa Bureau of Custom.
Tapos kagabi, breaking news natin, kasi nga may ultimatum itong Bureau of Custom at Militar at PNP na lalo silang madidiin sa ginagawa nila na pagtatago ng kanilang mga mamahaling sasakyan. Kung walang problema, ba't nyo itatago? Lumabas lang ang inyong pagiging buhaya lalo. Tinago nyo, tapos bigla nyong isa sa uli. Allegedly, may tunnel ang bahay. Ala ka. Tuloy natin, mga kababayan. Palagay ko yun ang successfully na nailatag ko. I was able to provide an option. Parang, kumbaga, a way out sa kanila. Way out hindi para takasan ng kanilang pananagutan. Pero ang gusto ko kasi, makapagturo sila ng mas malaking tao. Dahil ang pagkakaalam ko dyan, ang contractor is not the most guilty. Hindi niya magagawa yun sa sarili niya, lalong-lalo na yung mga ghost projects. Kailangan maituro niya kung sino yung responsible mismo doon sa DPWH. At pagkatapos nun, sino ang katulong ng DPWH para ilatag yung mga pondo na talagang sobra-sobra naman at halatang-halata na hindi dapat nangyari in the first place. Kaya sabi ko sa kanila, ito yung deal natin, kung papayag kayo, ini-encourage ko na tingnan nila yung panig na yon. Maaring yung criminal prosecution ay hindi na muna ipataw sa inyo. Kasi puro plunder ka ako ito eh. Apo. Puro plunder dahil billion-billion ito. Halimbawa, yung project mo, 15 yung project mo. Di 15 plunder kaya ka ako yun. Apo. Ngayon, kung papayag kayo na i-dispense natin yung criminal prosecution, civil liability kayo, you indemnify the government. Bayaran ninyo ang pagkakamali ninyo kung cost. Bayaran nyo kung halimbawa defective. Ayusin nyo, pero magturo kayo. So, yung ituturo ninyo will be subjected to criminal prosecution. Ganun ang gawin natin. Meron na lumalapit na gustong gawin. Medyo nag-aalangan nga lang sapagkat merong threat sa buhay nila. Pero, yun na mga kababayan, nag-aalangan dahil po may threat na po sa buhay nila. Ito po ang binulgar ni Senador Marcoleta. Anong sinasabi ng mga comment mga kababayan? Kasi ang mangyayari po dito, mga mahal kong mga taga-subaybay, talagang pag nagturo po sila sa kanilang mga bossing dito ng mga connection nila, hindi po sila makakasuhan ng plunder o yung civil liability na lang mga kababayan. Basta ituro nila ang kanilang mga bossing. Kahit ikaw, Senador Senador Marcoleta, delikado ang buhay mo. Ingat kang palagi, humingi ka ng proteksyon sa Iglesia ni Cristo. Oo nga naman mga kababayan. Diba? Kasi nga po, delikado din ang buhay ni Senador Marcoleta. Ito pa yung comment kahit ikaw, Senador Marcoleta, delikado ang buhay mo. Humingi ka ng proteksyon. Ito, INC. Alam nyo naman ang reliyon ni Senador Marcoleta. Isa po siyang kaisa-isang politiko na miyembro ng napakarespetadong reliyon na ito na ginagalang kahit sino na hindi mo makikitaan ng mga anomalya na gaya ng ibang mga reliyon. Dito po makikita ang mga matitinong mga tao. Di ba sabi naman ni Guido, ito yung basher, self-serving na tanong. Anong ibig sabihin ng self-serving na tanong? Yan po ang sinasabi ni Senador Marcoleta na may mga banta sa mga sila Diskaya. 'Di ba? Yung condition ni Marcoleta. Kung ayaw nyo para mapababa yung kaso nyo, kung 5 ghost project, 5 plunder case, ilan taon po ang pagkakakulong ng plunder case? Pagka ang kaso mo ay plunder case, ilan taon ka makukulong? Mga kababayan, i-check po natin kung ilang taon ka
Makukulong. O, eto po. Ilang taon ka makukulong pag plunder case? Ilang taon ka makukulong, mga kababayan? Kung plunder case ka, naku po. Dati po si Estrada Ejercito, nakasuhan pala ito ng plunder case. June 23, 2014. Ilang taon po ito, mga kababayan? Oh. Anong sinasabi dito? Ilan sa mga kasong walang piyansa? Murder. Murder pala ito. I-check lang natin kung ilang taon na in-law. How many year in prison? Plunder case. Check lang natin, mga kababayan, kung ilang taon. Check lang natin. Eto po, mga kababayan. In the Philippines, plunder is punishable by the life imprisonment. Nako po. Reclusion perpetua pala ito. Republic Act 7080. Habang buhay pala na pagkakakulong ito, mga kababayan. Ayan o. In the Philippines, plunder is punishable by life imprisonment. Ibig sabihin, 5 beses na makukulong, iisa lang ang buhay mo, kaso 5 beses ka na habang buhay na makukulong. Life sentence pala ito. Life imprisonment, reclusion perpetua. This is the primary imprisonment sentence for the crime of plunder. Ang tindi pala ng nito, mga kababayan, kung 5 beses ka na 5 project na ghost project, 5 life sentence din pala ang pagkakakulong mo. Ay, nako po, yari. Yan ang sinasabi ng batas, Republic Act 7080. I-google nyo po, mga kababayan. So, yan po sinasabi ni Senador Marcoleta. Ako po, naglalabasa ng mga sekreto. You have to choose the lesser of two evils, sabi kong ganyan. Maring parehong mahirap, ngunit tingnan mo kung sino yung medyo makakaano ng konti sa inyo. So, tingnan nyo kung yung nangyayari. Papasok ang AMLAC dito, papasok ang PICAB, papasok ang tawag dito, yung BID. Na ngayon, BIR, papasok na. Nandiyan ka ako ang BIR sa pilang na. Dahil na yung mga lowa nila. Yung AMLAC naman, nag-umpisa na sila, subject to the submission of a formal letter from this office. So, lahat kayo gaganunin nila. Lahat maaari kayong maperwiso sa maraming bagay, lalong-lalo na yung plot. Ito yung... Pero yung sinasabi nyo nga na pero kung mayroong nagpaplano o nagbabalak, naglalakas loob, ang inaalala naman nila yung kanilang kaligtasan dahil may mga natatanggap po silang pagbabanta sa kanilang mga buhay. Actually nga, may nag-note na gano'n. Sabi niya, gusto ko po sanang itama na lahat ito. Nangangamba lang po ako sa buhay naming mag-anak. Sabi ko naman doon sa kanyang nagbibigay ng figure, talaga ako mahirap gumawa ng desisyon diyan. Pareho may panganib. Ngunit bahala silang magdesisyon. Merong isang option, hindi ko naman sinasabing simple, pero it is for you to take or not. Anyway, Senator, may mga hakbang ba kayo para tiyaking haharap sa lahat ng pagdinig yung mga sangkot sa flood control project? Kasi baka ho yung iba umalis na, nag-abroad na, sa dami ho ng mga pera ng mga yan, tumakas na. Ay ano ho ang ating katiyakan na itong mga ito haharap pa sa mga susunod na pagdinig ng Senado? Doon kasi sa pagtakas, hindi ko naman sinasabi na tumakas na, pero yung mga nagsasabi sa akin na patawarin ko na sila, nasa Amerika na talaga yung iba. Apa. So, kasi ang Blue Ribbon naman kasi, Susan, wala naman kaming power na kaming mag-issue ng
ng cold departure, Cold departure. order, 40 lang. Ano? So, kailangan namin sundin ang mga proseso. Ang lookout order lang ang pwede namin i-request. Apo. So, gagampanan namin yung kaya gawin under the circumstances. Ano? O yan mga kababayan, yung iba kasi na mga akusado dito, lalong-lalo na po yung mga congressman, lalong-lalo na po itong mga family, yung tinatawag na corrupt family, lumipad na po pa ibang bansa, kasama po yung mga pamilya. Ayun lang sinasabi ko, bantayan ng mga Diskaya, kasi nga po, itong si Diskaya ay UK born ito. Taga-UK po itong pamilyang ito. So anytime, lilipad ito sa UK. Billion po ang pera nito mga kababayan. O ano masasabi nyo dito? Kung ako sa inyo, gumawa na kayo ng pinakamalupit na desisyon. Gusto nyo ba gumaan-gaan yung kaso nyo? Pero gumawa kayo ng desisyon para sa bayan. Itama nyo na yung mga pagkakamali nyo. Gumawa na kayo ng tama. Hindi naman gagabayin kayo ng Panginoong Diyos. Manalangin kayo ng manalangin, humingi kayo ng tawad. Sa pagkakataong ito, malamang patawarin pa kayo ng itaas patawarin pa kayo ng mga Pilipino Pero yung hindi ka nagbago, kinampihan mo yung demonyo na bossing mo, na isa sa mga mastermind dyan, na nangurap sa pera ng bayan natin. Gumawa ka na ng tama. Yun ang sinasabi ni Senador Marcoleta. Piliin mo ang tamang landas na ikabubuti ng pamilya mo. Kasi pinamimili siya. Kasi yung isa, pinagbabantaan. Sabi naman ni Marcoleta, pipili ka ng isa, hindi dalawa. Mahirap yan, pero gawin mo ng tama ang mga pagkakamali mo. Di ba mga kababayan? Ano masasabi nyo dito? Mag-comment po kayo kasi kahit si Senador Marcoleta, delikado po ang buhay nito Kasi siya po yung nangunguna dito, kaya nga nabuksan ang investigasyon na ito nung maging senator siya, kasi dati pa pangarap na ni Senador Marcoleta na hawakan itong Blue Ribbon Committee na mag-iimbestiga ng mga anomalya na korupsyon sa gobyerno. Gaya nito, flood control. Ang dami pong korupsyon. Bureau of Custom, BIR. Lahat po, education, bakbakan ng mga kalsada, clearing operation, pabahay. Naku po, napakarami mga kababayan, maraming mga anomalya dito. Sana po, Senador Marcoleta, gabayan ka gabayan ka ng makapangyarihang Panginoong Diyos sa iyong ginagawa. Tulungan ka nawa. Ipapanalangin ka namin na maging matagumpay ang ginagawa mo dyan. Susuportahan ka din namin para may pakalat itong mga balitang ito. Para ang mga ito ay magbayad sa kanilang mga kasalanan. Anong masasabi nyo po mga kababayan ko? Kayo naman po ang inihiling ko na magkomento sa usapin na ito. Sumama po tayo sa laban ni Senador Marcoleta kasi ngayon lamang po nabuksan ang daan na ito para maliwanagan at mabuksan ang isipan ng mga Pilipino na matagal na po tayong ginagahasa ng mga demonyong mga kupal na ginagago tayo ng mga korap na ito. Matagal na po tayong ginagatasan. Nagpapakahirap tayo magtrabaho. Isang kahig, isang tuka. Ang ating mga pamumuhay, mahirap po ang ating kalagayan. Nagtatrabaho ng 8 oras kada umaga. Bawat bili kaltas, bawat sahod, kinsenas katapusan, may tax sa kinakaltas. Nagkanda-kondak kuba na ang mga magsasaka.
Nagkanda-kanda na ang mga empleyado, ng mga manggagawa, ng mga pabrika. Yung pala, hindi nyo maitaas ang sahod kasi binubulsan nyo lang. Kaya pala hindi nyo matanggal ang taksang ilaw, binubulsan nyo lang. Hindi nyo maitaas ang mga sweldo ng mga manggagawa, binubulsan nyo lang. Kaya pala hindi nyo maibaba ang presyo ng gasolina, binubulsan nyo lang. Diba mga kababayan? Itong mga korap na ito, ang kanilang mga anak, nag-aaral sa Ateneo, Lasal, nag-aaral sa ibang bansa. Diba mga kababayan? Pero tayo, nagkakandakuba na ang mga magulang natin. Sila po pag kumakain, 1,000,000, isang pinggan lang na kanin. Bibili sila ng mga sasakyan, 42 milyon. Kada araw, bibili. Louis Vuitton. Tignan nyo po mga kababayan, dati ang papangit nila, ngayon, gumanda na dahil nagparitoke na. Dahil, bilyonaryo na, kinulimbat nila sa pera natin. O ngayon, ipiprease yung mga account nyo, yung AMLAC na sinasabi. Bubuksan na mga account nyo sa mga bangko. Saan nyo tinago ang mga pera nyo? O mga kababayan, yan lamang po ang aking bahagi. Paki-like, paki-share at pa-subscribe po mga kababayan. Yan lamang po ang ating birada. Ako si The Wonders Philippines. Mabuhay po lahat ng mga Pilipino. Suportahan po natin si Senador Marcoleta at itong Blue Ribbon Committee. Suportahan na rin natin itong si BBM. Kung tama or kung totoo ang ginagawa niya na wala siyang pagtatakpan. Salamat kung ganun. Mabuhay po.